Bago natin puntahan ang details mga kabiyahe, sasabihin ko na agad ang presyo sa inyo dahil ako talaga namang excited sa unit na ito dahil may ganito pala si Rosie na unit na kamukha talaga ni Honda XRM. Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Rosie, Barangay Talaba, Bacoor, Cavite. Ang landmark nito mga kabiyahe yung St. Dominic na eskwelahan at katapat lang mismo mga kabiyahe ng Sugo. So yung ipapakita ko sa inyo mga kabiyahe, yung XRM ng Rosie. Ang ganda niya mga kabiyahe. Tingnan natin, let's go! Tara mga kabiyahe, punta natin yung XRM ng Rosie. Ang ganda niya mga kabiyahe. Kuhang-kuha talaga yung XRM. O, tingnan nyo naman, oh. Oh. Ang ganda. XRM, motard, yung fender, yung ganyang bearings, XRM. And then, pagdating dito, motard. Oh. Diba? Pangalan lang ang nagkaiba. Pero XRM na XRM ang itsura. Mga kabiyahe, ito nga ay Rosie. Ito si Rosie Bolt 125. Ayan. So, ipipicture natin mga kabiyahe dahil nakakatuwa dahil akalain nyo, may kamukhang-kamukha talaga pala si XRM ng Honda. Which is ito na nga na nasa harapan natin. At ang kulay nito ay black na may red. Talaga napaka-astig ng kulay niya mga kabiyahe. Ikutan natin para makita natin yung buong details ni Rosie Bolt 125. Yung kanyang pairings, kuhang-kuha. Yung XRM, yung kanyang fender, kuhang-kuha din. At yung details ng kanyang telescopic fork suspension natin dyan. At maging yung kanyang headlight. Tingnan nyo naman mga kabiyahe. Kuhang-kuha din. Wala ka na talagang masasabi pa, kundi madidetermina mo lang na ibang brand dahil meron po tayong logo dyan na letter R, which is yan nga po yung logo ng Rosie. At yung ating mga decals na nakakabit sa mga pairings niya, may Rosie tayo dyan na nakadikit at yung bolt, hindi siya XRM. And then yung ating engine na may Rosie din na naka-emboss. Yung kanyang headlight, ang makikita natin dito sa kanyang headlight, XRM pa rin ang datingan. Pero ito po ay Rosie, ayan po, Rosie R, ayan. At yung kanyang headlight mga kabiyahe, naka-LED po yan. Ayan oh, naka-LED po yan. Pero yung daytime running natin, ayun, bulb type po yan. At yung kanyang cowling, tingnan nyo mga kabiyahe, ang kapal. Oh, hindi ko matiklop oh. Oh, ang kapal niya. Hard plastic, makapal. Yung kanyang turn signal, nagbabounce, rubberize yung kanyang stem, rubberize yan mga kabiyahe. At naka-LED po yan. Dito naman sa baba, kulay pulang fender ang makikita natin dito at may letter R din na sticker o decals. Maganda, makapal din. Hard plastic din ito, hindi yung plastic-plastikan lang. Hard plastic na siya mga kabiyahe. In-extend po siya dito, may kulay black. Tapos, linagyan ng bolt. Itong ating telescopic port, ayan, XRM na XRM din. Meron tayo ditong Rosie, kulay yellow na decals. At ito yung appearance. Tingnan nyo naman mga kabiyahe. Yung kanyang disc brake rotor, naka-wavy na siya, in fairness. Ang galing, ang ganda. Naka-dual piston caliper pa. At yung kanyang mag-wheel, tingnan nyo naman mga kabiyahe. Naka-matte black tayo dyan. Meron dito sa dalawang labi na walang pintura. Naka-chrome yan. At alo yan mga kabiyahe ha. Naka-ano pa tayo dyan, naka-tube type pa tayo dyan. At ang sukat nito, 2.50 by 17. Yung kanyang goma na ginamit, one shing. Yung pairings niya mga kabiyahe, kung papansinin nyo, o diba, XRM na XRM talaga ang itsura. Hondang Honda. Pero meron tayo ditong Rosie at may kulay pulang decals at meron din ditong pa-golden. At may mga pa-cracks pa yan style. Oh. May white na naka-line and then dito sa bandang gitna, bolt na malaki, decals at dito sa dulo naman, may 125 na combination na golden and then may gray na mga pa-cracks, ayan, at may naka-line na red and then may white. Dito sa may bandang dulo, buntot,
May carbon skin texture tayo dito. At pagdating naman dito sa kanyang taillight, ayan, silipin nga natin. Ayan. Oh, naka-LED tayo dyan mga kabiyahe. Wow, ang galing. At dito, may reflectorized din, license plate, at yung fender niya. May pagka-rubberized to mga kabiyahe. Yung tambucho niya, malaki rin yung tip. May heat guard na chrome. Stainless yung bolt. Footpeg ng pilyon mga kabiyahe. Goma. Pero ang ilalim nito, steel o bakal. Yung steam niya, alo yan mga kabiyahe. At pagdating dito, may balot siya na hard plastic. At meron tayo dito ang kick starter. Gaya rin ng sa Honda, meron. Footpeg na ating rider. Goma rin. Pero ang loob niyan, bakal din yan. Foot brake. Ayan. Kamukhang-kamukha talaga ng sa Honda. Walang pagkakaiba. Yung ating engine. Pansinin nyo naman mga kabiyahe, Honda talaga. Yung shock absorber natin dito mga kabiyahe sa likuran. Dual shock absorber. Preno sa likuran. Mechanical drum brake. Mag-wheel din yan, no? Ganda. At ang sukat niya, 2.75 by 17. Dito naman sa kanyang rear sprocket, naka high speed tayo dito. At yung kanyang kadena o chain, standard. Malaki. Makapal. Yung kanyang swing arm, parang rin siya, Honda XRM din. So wala talagang pinagkaiba, maliban sa mga decals mga kabiyahe. Gear shifter na naka-chrome, parehas din. Yung ating side stand, center stand. Ito naman ang appearance mga kabiyahe ng kanyang instrument panel. Naka-analog lang tayo dito mga kabiyahe. Ang makikita natin dito, yung kilometer, speedometer. Meron din siya ditong light indicator, ayan, neutral, turn signal indicator, and then fuel. Ayan, at meron siyang ROSI dito sa loob. Yung appearance ng ating ignition switch, standard, dalawang susi. At ito yung kanyang pinaka handlebar. At yung ating right handle grip, naka-bar end tayo dyan. Malambot yung preno sa unahan. At ang switch dito ay nag-iisa, yung ating electric starter. So yung starting system nito mga kabiyahe, dalawa. Isang electric at saka isang kick. Pagdating naman dito mga kabiyahe sa kanyang kaliwa, ayan, maraming switches dito. Meron tayo ditong high and low beam, on and off ng ating headlight, turn signal, may choke tayo dito, ayan, at naka-bar end din yan. Ito naman mga kabiyahe yung upuan. Maganda rin yung texture ng leather na ginamit. Kay Bolt 125 at may naka-emboss na letter R, which is ROSI nga po yan. So tingnan natin yung pinaka loob niya kung mayroon ba siyang box. Mayroon siya mga kabiyaheng maliit na box. Andito yung kanyang battery dito. At pwede rin natin ito lagyan ng mga maliliit pang bagay. Kagaya ng tools, and then yung ating basahan, wallet, pwede rin dyan. At ito yung kanyang gas tank cap, o yung gas tank mismo. Ito yung takip. So yun yung mga makikita natin dito sa unit na ito. At yung appearance ng ating grab bar na kamukha rin ng Honda XRM. So ayan mga kabiyahe. Kung makikita nyo mga kabiyahe ng malapitan itong unit na ito mga kabiyahe, talagang masasabi nyo talagang Honda XRM talaga siya mga kabiyahe. Ito naman ang appearance o ang posisyon natin mga kabiyahe sa unit na ito. 5'6" ang height natin. Pwede nyo kong gawing reference para sa inyong height. 5'6" ang height natin mga kabiyahe. Flat-footed, nakabaluktot yung tuhod natin. Kaya mababa itong unit na ito. Kayang-kaya ito ng mga 5'2", 5'1", o kahit 5 ka pa. Kayang-kaya ito mga kabiyahe. At ang turn radius ng mga kabiyahe, ang lambot lang. At yung bounce niya, ang ganda. So yun mga kabiyahe, ang ating review kay ROSI Bolt 125. Ayan. Kung nagustuhan niyo po yung ating unit ngayon, punta lang po kayo dito. Ako po muna ay magpapasalamat sa staff dito, sa buong staff dito. Kasama na po dyan si Ma'am Mona. Ayan. Yung nabanggit po natin kanina, siya po yung nagbigay authorize sa atin para makapag-vlog dito sa kanilang outlet. Ayan. At yun nga po, ako po ay nagpapasalamat din sa iyo na nanonood at sa lahat ng sumusuporta sa Biyahe ni Frank, pumapasok sa ating YouTube channel, TikTok, Facebook. Maraming salamat po. Kita-kits muli tayo, Biyahe ni Frank. God bless!